Ngayong gabi sa Reporter's Notebook, plastic, bakal at kung ano-ano pa, kinakalakal ng mga batang mangangalakal. Pangkaraniwan na para sa mga batang masugat kasi napakadaming matatalim na bagay, tapos nagkalat pa yung mga bubog, tulad nito. Maruming patis at ice cream noon. Kadiring otap at fish cracker naman ngayon. Pinapalitan nyo to, ate. Mukha akong tagal-tagal na kung walang palit to, ah. Mga nuisance candidates, panggulo o seryoso. The big campaign will do in the United States to accept us as state of the United States. And that is all for you people. So that your kids will one day start thinking to become president of the United States. Ay, ang sumusuporta, ay sa ako ni pasalamat nga, wala pa akong mga alam. Ang alam ko, baka kayo sa Miss Perta. I can compose any song that you want me to compose. Yan ay isa sa wisdom ni Lord. Pinagpala ka ng Panginoon. Personal naming inalam. Sinaliksik ang bawat anggulo, bawat detalye kinumpleto. Ang lahat ng yan nakatala Sa Reporter's Notebook. Plastic, bakal at kung ano-ano pa, mga bagay na bumubuhay sa kanila. Sa gitna ng nakaambang panganib sa kanilang kalusugan, patuloy ang pagbabanat ng buto ng mga batang mangangalakal. Maiaahon pa kaya sila sa trabahong ito? Madilim pa ang paligid, naghahanda na si Liza sa pagpasok sa eskwela. Hindi siya nag-aalmusal, wala kasing perang pambili ng agahan ang kanyang pamilya. Pero kahit na kumakalamang sikmura, hindi siya lumiliban sa pagpasok sa eskwelahan. Naglalakad lang kasi ako, mahaba kasi nilalakad ko. Pag pauwi, maglalakad ulit ako. Tapos wala kasi akong pamasahe. Sa liit ng kanyang pangangatawan, sino ang mag-aakalang 11 taong gulang na siya? Pagkatapos ng klase, diretso na si Liza sa ilog. Kalakal ang tawag nila dito, pamumulot ng ibinasurang plastik at lata. Masangsang ang amoy ng lugar dahil sa katas ng samut-saring basurang naiipon sa malaburak na tubig. Pero si Liza, hindi alintana ang baho at dumi ng lugar sa ilalim ng tirik na araw. Kasi masakit yung tiyan ko, hindi ko lang po sinasabi sa mama ko. Kasi pulang pagkain. Wala ka lang para may pagkain ako. Sa di kalayuan, abala rin sa pangangalakal si J. Mark, 10 taong gulang. Delikado ang pamumulot ng basura sa marumi at malabong tubig. Bukod sa nabababad ang katawan sa likidong dumi, paalang ang pinangangapa ng mga mangangalakal sa mga nakalubog na basura. Ang kasama nga ni J. Mark, muntik nang makaapak ng basag na bote. Talaga bang nakaapaan lang kayo? Ha? Hindi ba kayo nasusugat? Minsan po nasusugat. Ano yung mga natatapakan nyo? Bubog. Ano ginagawa nyo pag nabubog na? Hanapin po namin. Lalagyan po ng malunggay. Sa ibang parte ng ilog, malakas ang ragasa ng maruming tubig. Kaya ingat na ingat silang hindi matumba at maanod nito. Paliguan ang tawag nila dito. Pagkatapos mga lakal, dito sila naliligo. Sa paliguan, nagkita-kita ang mga batang mangangalakal. Sa lakas ng mga halakhak ng mga bata, tila paraiso ang maruming ilog sa kanila.
Pagkatapos maligo, nakita naming nanginginig sa tabi si Liza. Mamadami po dyan. Diyan po nang gagaling mga tae ng baboy. Minsan kakasakit ako dyan eh. Habang lumalangoy, namumulot pa rin sila ng basura. Halos araw-araw daw nangangalakal yung mga bata para may pambaon sila sa eskwela. Pagkatapos maligo, nakita naming nanginginig sa tabi si Liza. Mamadami po dyan. Diyan po nang gagaling mga tae ng baboy. Minsan kakasakit ako dyan eh. Pero tinitiis ni Liza ang lahat ng ito. Ayaw daw kasi niyang matulad sa kapatid na tumandang walang pinag-aralan. Inaasar po kasi ako ng mga kaklase ko. Ano sinasabi nila sa iyo? Patas daw yung sapatos ko. Minsan walang nakukuha eh. Wala po akong baon. Mapasok pa rin po ako, tas nagbabaan ako ng kanin. Labandera ang nanay ni Liza. Sanggol pa lang siya nang mamatay ang kanyang ama. Kasi po sila, hindi nangangalakal. May baon na po ng mama nila. Tas papa nila nandiyan dyan. Tas ako wala ang papa. Habang namumulot nung araw na yon, napigtas ang isang tsinelas ni Liza. Pero tuloy pa rin siya sa pangangalakal kahit nakayapak ang kanang paa. Pangkaraniwan na para sa mga bata ang masugat kasi napakadaming matatalim na bagay. Tapos nagkalat pa yung mga bubog tulad nito. Kailan yan? Matagal na po yun. Una po napakulong, tapos po nung gumaling nabubog po. Ganyan, dyan din. Opo. Si G-Boy, isa sa pinakabatang nangangalakal sa ilog. Impoy Kalakal ang palayaw niya. Siya raw kasi ang pinakamasipag mamulot ng basura sa lugar nila. Noong nakaraang buwan, nakatapak siya ng basag na baso sa ilog. Hanggang ngayon, di pa naghihilom ang sugat. Masangsang at namamaga na nga ito. Lagi na rin siyang nilalagnat. Nabubog. Ano yung nakasugat? Yung baso na bilog. Tapos may patusok. Kay G-Boy nakadepende ang buntis na ina para makakain sila. Walang trabaho ang nanay niya dahil kabuwanan na nito. Inabandona na sila ng kanyang ama. Tumangging humarap ang nanay niya sa kamera dahil nahihiya raw siya sa kanilang kalagayan sa buhay. Huwag na muna mamaga na yan. Buto pa naman ang natamaan ng ganyan. Kung dito lang natamaan sana, talagang yung bata, na-disgrasya talaga yung bata. Kasi di ba ugat yung ganyan nyo dito. Hindi nga silang napapagamot kasi sa hirap nga ng nila. Hindi lang sugat ang peligro sa ilog. Pag tag-ulan, tumataas ang tubig at naaanod ang ilang bata. Nangyari na ito kay Liza. Ang anak naman ni Aling Nati namatay noong 2002. Nakahawak kasi si Michael ng live wire habang nangangalakal. 7 taong gulang pa lang si Michael noon. Ala na, talagang laylay na yung kamay niya, nangingitim na yung labi niya, pero medyo may buhay pa daw konti. Kaya sabi ko, dalhin na natin sa ospital agad. Yun, dinala namin sa ospital. Pagdating sa Bayan Clinic, sa tricycle pa lang ho, talagang tinutulungan ng isang anak kong babae na hipan yung bibig para lang makahinga. Wala na. Itinuro niya sa amin kung saan nangangalakal dati ang anak niya. Bukod sa pako at lata, copper wire ang hanap ng bata dahil tanso ang pinakamahal na kalakal. Kaya raw marahil sinubukan ng batang kunin ang kable ng kuryente kahit delikado. Lumang tugtugin na ang dahilan kung bakit nangangalakal ang mga bata. Kahirapan. Walang trabaho ang karamihan sa mga residente sa bahaging ito sa lungsod ng Caloocan.
Karamihan sa kanila ay mga illegal settler at salat sa pamumuhay. Kung yung mga bata ngayon ay talagang natutukan at naalagaan ng mga bata ay mga ating mga magulang, ay hindi makikita yun doon eh. But be that as it may, nandyan na yan, but we have several programs lined up for poverty alleviation. Paano po kaya sila maaabot ng mga proyekto niyong tulad niya? Eh, naabot po sila. Siguro baka hindi pa nila nalalaman yung programa. Bukod dito, meron din daw programa ang pamahalaan para sa mga batang manggagawa o child laborer. Yung mga community-based programs and services nasa local government unit, social welfare department. So, expected na meron silang mga programa para sa mga kabataan. Pero malinaw na hindi ito umaabot sa lugar nila Liza. Ayon sa UNICEF, hindi na bago ang ganitong kwento. Hindi natin pwedeng sabihin na yung kahirapan lang eh. Maraming factors dyan. Pwede nating sabihin na yung kulang din ng guidance galing sa magulang, hindi rin sapat siguro ang implementasyon ng ating batas, opportunities for work din para sa mga pamilya. Dinala ng reporter's notebook sa doktor sina Liza at G-Boy. Check upin na rin natin yung ano niya. Infected na nga raw ang sugat ni G-Boy kaya kailangang gamutin agad. So, kailangan niyang mag-inom ng antibiotics. At the same time, linisin din yung sugat niya. So, linisin natin. May iris season. Hiwa. Gawa ng bubog. No, mukhang malalim yung sugat. Siguro, sa kalaliman niya, matagal siyang gumaling. At the same time, infected na siya. Si Liza naman pina-x-ray dahil nagdududa ang doktor na may tama na ang baga niya. Nang balikan namin ang resulta, according to sa radiologist natin, sa right lower lung may right interstitial densities. So, consistent yun sa primary COX infection. Sabihin nun, yung meron siyang primary complex. Pero kahit anong sakit ang maramdaman sa katawan, mas matindi ang hapdi ng sikmurang kumakalam. Si Aling Virginia, ina ni Liza, kahit panaawa sa anak, di na niya pinipigilang mangalakal ang bata. Ito lang daw kasi ang paraan para makapagpatuloy siya sa pag-aaral. Kay Aling Virginia namin na lamang nasa top 10 pala sa kanilang klase si Liza. Kung tutuusin mo talaga, ayoko eh. Kaya lang talagang nakagawian niya ng araw-araw na lang. Kaya sabi ko nga sa kanya, ingatan mo lang anak na magkasugat ka. Katulad nga ho yan, napako sa paa. Buti nga po nakita ko kaagad. Ano sabi ng mga kaklase mo? Bukas daw ang sapatos ko. Naloloko ka. Pero ginagamit pa rin niya ito araw-araw. At pati bag niya, gula-gulanit na rin. Ang kanyang notebook mula grade 1 pa'y ginagamit na niya. Tinitipid ni Liza ang bawat pahina nito dahil hindi siya nakatitiyak kung kailan uli makabibili ng notebook. Para maabot ang pangarap pagtapos ng pag-aaral, kailangang tuloy-tuloy na mga lakal si Liza. Malapit lang pala sa ilog tong junk shop. Dito nila binibenta yung mga napulot nila. Sa araw na yon, kumita si Liza ng nasa 12 piso. 1/4. Magkano benta mo? Pero yung benta mo ngayon, yan na yung benta mo buong araw? Anong gagawin mo dyan? Hulog mo sa alkansya. Bakas sa mata ni Liza ang galit sa kanyang sitwasyon habang pasan-pasan niya ang sako ng basura at nakababad ang katawan ng mga kasamahan niya sa burak. Malino na malaki ang pagkukulang, hindi lang ng pamahalaan, kundi ng lipunan na masagip ang mga munting pangarap ng mga batang ito na sa basura na nabubuhay. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking
Reporter's Notebook. Sa isang lugar sa Valenzuela, ito ang bumulaga sa amin. Mga pinatutuyong chicharon o kropek sa gilid ng kalsada. Maruming patis, maruming ice cream. Ilalamang ito sa mga naibunyag na noon ng Reporter's Notebook. Ngayon, nadiskubre naman namin ang ilang kaso ng maruming paggawa ng otap at fish crackers. Uungkatin ni Rauna Crisostomo kung paano umaaksyon ang kinaukulan para maproteksyonan ang interes ng mga mamimili. Naibulgar ng Reporter's Notebook ang maruming proseso ng paggawa ng ice cream sa isang lugar sa Maynila noong nakaraang taon. Mga ipis na nagpipiesta sa tamis ng apa ng sorbetes. Ibis dun sa ano? Alin? Matapos ito, maruming patis naman ang aming naaktuhan sa Navotas. At kamakailan, isa na namang maruming paggawa ng pagkain ang nadiskubre ng Reporter's Notebook. Sa isang lugar sa Valenzuela, ito ang bumulaga sa amin. Mga pinatutuyong chicharon o kropek sa gilid ng kalsada. Sa tapat ay isang paggawaan ng semento. Ilang di pa lang ang layo ng mga pinatutuyong kropek sa maalikabok na graba at buhangin. Kahapon binalikan namin ang paggawaan kasama ang Health and Sanitation Inspectors ng Valenzuela. Sa loob ng paggawaan, wala ni isang sulok na di mapintasan. Mga nangingitim na sakong pinaglalagyan ng kropek. Isa iyo, tingnan natin. Nakakamay lang ng mga taga-balot na trabahador. Ang nakatambak na graba katabi ang nakabilad na kropek sa sahig. Ang pagbibilad niyan, yan ang unang violation niya sa pagbibilad niyo ng kropek. Ang ina-avoid natin dyan yung maano siya ng maipis, kung anong insekto ang pwedeng ano dyan. It's either na, kaya pinai-elevate natin yan, diba, may dumaan aso ron o hindi wala kayong kamalay-malay, umihi doon. Sa mga tao naman, nakita nga ni Doktor, medyo mahina yung hygiene natin. Eh, paano po yung mga kropek na nakabilad po doon? Ano? Sa tabi lang ng kalsada, nasa kalsada lang. Malinis naman yun. Malinis so yung kalsada? Eh, niwawalis so yan. Ayon sa Valenzuela Health and Sanitation Office, lisensyado ang paggawaan pero expired ang health certificate nito. Bukod dito, ang inspektor na responsable sa pag-iinspeksyon sa naturang paggawaan ng kropek, matagal na raw patay. So, titigil natin yung pagluluto po na kayo? Hindi, ngayon na. Masisira ako kasi yun. Wala tayong magagawa doon, risk nyo yan eh. Hindi na bago ang problema ng maruming proseso ng paggawa ng pagkain. Pero, bakit nga ba ito nakakalusot? Isang sanitation officer sa Valenzuela si Mang Norberto. Ang opisina nila ang nagbabantay upang matiyak kung sumusunod ang mga paggawaan sa mga batas patungkol sa kalinisan sa paggawa ng pagkain. Pero aminado siya sa limitasyon sa kanilang trabaho. Kasi ang isang inspector, sa sanitation code po natin is only 20,000 population per inspector. Ay ang isang barangay namin almost 60,000 ang population, 40,000 gano'n. Isang barangay pala about district. So kulang na kulang kayo? Kulang po tayo. Sa ilalim ng batas, dapat may inspeksyon ng bawat establishmento. Magiging basehan ito sa pagre-renew ng may-ari sa kanilang business permit.
Pero dahil ang pamasahe ng mga inspektor ay mula raw sa sarili nilang bulsa, ang tulad ni Mang Norberto na hindi naman nakakaangat sa buhay ay hindi pa nangangalahati sa naiikot. First quarter dapat kasi may inspection lahat to. Yun ang policy. Pero hindi namin makakaya yun. Sa ngayon ayon sa kanyang chief inspector, 7 lang ang field inspectors ng City Health Office ng Valenzuela. Maliit na bilang para mabantayan ng mahigit na 9,000 establishments ng syudad. Dati ho kasi mahigit 15 po kami eh. So iba nagretiro na ho. So talagang kulang kami ng manpower dito sa aming sanitation. Kasi ang ginagawa namin kasi malaki ho po ang Valenzuela, so hindi namin halos makita namin kung sino mga sumusulpot dito eh. So pati yung mga kondisyon. Kakulangan sa pondo at kagamitan ang itinuturong dahilan ng Valenzuela Chief Health Officer kung bakit hindi nila nagagawa ng mahusay ang kanilang trabaho. I don't give this as an excuse, but we have right now only 7 regular sanitary inspectors and maybe other constraints like inavailability of transportation. Wala ring laboratorio ang bawat munisipyo para maisagawa ang mga pag-aaral sa kalinisan ng mga ito. Understandably naman kasi not all the LGUs could afford that right away. We have to be given more time. Dahil sa pagkukulang na ito, hindi raw masasabing kumpleto at komprehensibo ang ginagawang reports ng mga inspektor ayon sa Consumer Unions of the Philippines. If lab test is necessary for a certain product, it must go through a lab test. So that then they will certify that everything has gone through the process of laboratory test and that as far as we are concerned, this product is good and can be offered to the public. Ang pamilya ni Aling Alma, karaniwang nang inuulam ang kropek. Sa halagang 17 pesos isang supot, 2 araw na silang may ulam. Mahal yung noodles. So mahalaga sa inyo yung mga kropek na yun? Oo, mahalaga rin. Marami sa mga kumakalamang sikmura, panandali ang kabusugan na lang ang hanap. Si Stephen may reklamo ring inilapit sa Reporter's Notebook. Dati siyang nagtatrabaho sa paggawaan ng mga biskwit sa Bulacan. Ayon sa kanya, marumi ang kanilang paggawaan, pero marunong daw ang amo nito na umilag sa mga inspeksyon. 6 years ka rin nagtrabaho doon. May nakita ka bang nag-inspection sa inyo na galing sa sanitation office? Wala. May pinaka-manager ba kayo doon na talagang tumitingin maliban doon sa may-ari? Wala ho eh. Pero yung kapatid niya ho, nandun ho. Pinuntahan namin ang paggawaan kasama ang sanitation inspector ng Bulacan. Nakita namin kung gaano karumi ang lugar. Kasi itong kahoy, pinagbabawal na namin to. Kasi pag ito pinagmasahan, nilagyan ng tinapay dito, may posibilidad na kumapit yung dumi din ng kahoy doon sa tinapay. At saka yung ibang mga tray, dapat papalitan nyo na yung ibang tray. Maliban sa mga trabahador, nagkalat rin ang mga aso at pusa at mga basag na itlog. Wala kayong permit. I-text ko na lang ho yung may-ari. Ang itlog na ito may langaw pang lumalangoy. Natural po may langaw. Alam ko naman po kung ano ang langaw dito. Yan po, ate. Hindi natural, ate. Sus naman, paano ba to? Ako na to? Sa isang luma at maruming karton, inilalagak ang lutong mga biskwit. Isang cracklets naman, mamasahin, yun ang ginagamitan ng pagmasa. Kasi pagmasa nun, nahihirapan yung iba, kaya ginagamit yung paa. Pero kahit minsan daw, hindi napasara ang paggawaan, kaya patuloy ang maruming nakaugalian. Yung sa cracklets, pagka mamasahin nga yun, yung nakahubad sila, madalas naguhubad yung tao kasi syempre napapawisan para hindi ganong mainit. Sa dami ng mga paglabag, tanging pangaral lang ang nagawa ng inspektor. Tanggapin mo lahat ng violation, ha?
Bibigyan ka lang namin ng 15 days para may ayos lahat ito. Iginigiit ni Marquines na masyadong maluwag ang batas sa mga lumalabag dito. As it is, it appears that they are lax, and talagang hindi nila ginagawa ang kanilang tungkulin. I think the health officer must clear, the question, the problem very well. Kasi hindi pwedeng kamukha niyan, babawin lang produkto. In fact, they should not do that. They should allow that. Yung babawin ng produkto tapos wala ka ng ebidensya. Ayon sa batas, ang isang pabrikang lumalabag sa Presidential Decree 856 o ang Sanitation Code of the Philippines ay maaaring makulong ng hanggang 6 na buwan lang. Mas nakakalungkot na hindi hihigit sa 1,000 piso ang kailangan nilang bayaran. Mga pagkaing ninanamnam, nilalasap. Sana'y maging responsable ang mga kinauukulan sa pagbantay sa kaligtasan ng mga pagkain nito. Ako si Rauna Crisostomo at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Ay ako dapat ang iboto dahil ako'y naging President of Student Council first year. Papalitan natin ang pangalan ng ating bansa sa tawag na The Greatest Land at kayo tatawagin The Greatest People. Tampulan ng katatawanan, pangungutya at pagduruda. Sila mga tinatawag na nuisance candidates o panggulo raw tuwing eleksyon. Aalamin ni Tina Panganiban Perez kung dapat nga ba silang seryosohin ng publiko. Ay ako dapat ang iboto dahil ako'y naging President of Student Council first year. The big campaign will do the United States to accept us as state of the United States. Papalitan natin ang pangalan ng ating bansa sa tawag na The Greatest Land at kayo tatawagin The Greatest People. Our president is Makapagal, and the spiritual number when I started my technology in 1954. 54 is the spiritual number of Diosdado Makapagal. I would like to serve the country and use the wisdom that the Lord gave to me. So that your kids will one day start thinking to become President of the United States, to fly to Mars. It is logically valid that I am within the Liberal Party now. Ilan lang sila sa mga tumatakbong senador ngayong eleksyon. Karamihan sa kanila, independent candidates o walang kinabibilangang partido. Pero desididong tumakbo kahit aminadong di kilala ng publiko at salat sa pondo. Si Remedios Ponce D. alias Cinderellang Pinay, isang dating teacher. Kauna-unahang babaeng naghain ng kandidatura sa pagkasenador. Talento raw sa pagsusulat ng mga drama at kanta ang bentahe niya. Mayroong tungkulin, mayroong misyon. Huwag sasayangin gintong panahon. Ang oras ay gumugulang, gumugulang. Ready, sing. Gumugulang. Tik-tak, tik-tak, tak-tak, tik-tak, tik-tak. Ito ako yung mga palpasalamin. Sa ngayon, diskwalipikado na si Cinderellang Pinay sa pagtakbo sa pagkasenador at nabibilang na siya sa listahan ng nuisance candidates ng COMELEC o mga panggulo. I'm a fight na I always accept sufferings. But I do believe that I am not a nuisance. Kakaiba. Nakatutuwa. Iyan ang tingin ng karamihan sa nuisance candidates o mga tinaguriang panggulo dahil sa kakatuwa nilang paghahayag ng kanilang kandidatura at plataporma. Sir, anong party niyo ulit? Liberal? Liberal. Why? Do you have some question about liberal? Pero paano ang kaso ng mga seryoso at tila kwalipikado naman pero naibilang sa listahan ng mga panggulo? Ayaw sa mga bakla. Ang propesor na si Danton Remoto, unang sabak sa politika. Mga isyong pang LGTB o lesbian, gay, transgender at bisexual daw ang balak niyang tutukan. Kahit pa pagkahaba-haba ng inilista niyang mga kwalifikasyon niya, napasama siya sa mga posibleng madeklarang nuisance candidate.
nilabel ka na nanuwisan sa buong Pilipinas, hiniya ka na. Gusto ko lang sana merong procedure. Sana muna in-interview kami, yung biodata namin, nagpaliwanag kami ng platform, tsaka yung aming ginawa for the country. Pero lang bang mahalaga dyan, paano yung prinsipyo mo, yung utak mo? Sa 80 naghain ng Certificate of Candidacy para sa pagkasenador, 42 o mahigit kalahati ang napasama sa listahan ng mga posibleng madeklarang nuisance candidate. Lahat sila independent candidates. Batay sa Omnibus Election Code, ang isang nuisance candidate ay walang kakayahang magsagawa ng nationwide campaign o di kaya'y tumatakbo para gawing katawa-tawa ang eleksyon o lituhin ang mga botante. Ayon kay Mon Casiple, dito lang sa Pilipinas matatagpuan ang sistemang meron ng COMELEC, ang kaliwat kanang pagdinig sa kaso na dapat sanay sa korte inaareglo. Sa case natin, the COMELEC is both an administration body and also a quasi-judicial body. Kaya pag may question ka, sa COMELEC ka rin tatakbo. Pero in the first place, sila nag-decide. Kandidato rin ng KBL si Joselito Pepito Peter Cayetano. Naging kontrobersyal dahil sa pagkakapareha nila ng pangalan ng isa pang Cayetano. Pero sa COMELEC, hindi siya nuisance candidate kahit pa sinasabi ni Congressman Alan Peter Cayetano na tumakbo si Joselito para agawan siya ng boto. Paano mo exactly tinitingnan at in-apply yung criteria sa pag-desisyon kung ano yung nuisance, ano? Kasi halimbawa, i-take natin yung kaso ni Cayetano na taga Davao. Wala siyang kakayahan na magkampanya nationwide on his own. So evidently, somebody has to pay for his campaign. We ask them to defend their candidacies to us. Remember, ultimately, it depends on whether or not you can prove that you are a serious candidate. Darling, I can compose song abruptly. Wanna bet? Tunay nga makulay at masaya ang eleksyon sa bansa dahil sa iba't ibang mukha ng mga kandidato. Pero ang mapasama sa opisyal na listahan ng COMELEC ay unang hakbang pa lang sa pagtakbo. Ang pinakamahirap nilang pagdaraanan ay ang pagsusuri at pagkilatis ng mga mamamayan. Ako si Tina Panganiban Perez at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kung may nais kayong ipasiyasat na issue o balita, maaari kayong tumawag sa aming numerong 928-7021, local 1424. Maaari rin po kayong mag-email sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga issue at balita, samahan niyo po kaming muli hanggang sa susunod na Martes. Ako si Maki Pulido. Ako si Jig Manikad at ito ang Reporter's Notebook.